daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa naman po maganda at mapagpalang araw sa lahat po na tumututok at sumusubaybay ng ating programa. Saan po kayo sa oras na ito? Kayo pong lahat ay welcome muli sa ating palatuntunan, ang daan sa kaligtasan. At tayo po rin po ay nasa ikalawang serye na ng ating pag-aaral. Ito po ay pinamagatan nating God's Redeeming Love. At ngayon po, tayo muna ay mag-aaral ng isa namang topiko na kung saan ito ay napakahalaga sa aspeto ng ating buhay pang-araw-araw. At bago po natin talakayin ang mga bagay na ito, ay sa muli po ating hingiin ang patnubay at pagpapala ng ating Panginoon. Mahabagin po namin Diyos, darayan ka po sa kataasan ng makalangitan. Sa oras po ito, Panginoon, kayo po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat sa pagkakataon upang kami po ay patuloy na makapag-aral ng inyong mga banal na salita. Ito ang masilbing gabay namin at kalakasan at inspirasyon at kapangyarihan namin sa iyong mga sariling buhay, O Diyos. At palain po kami sa iyong pag-aral, samahan po kami ng Espiritu. Maraming salamat po sa lahat, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong mga pang-araw-araw na mga buhay, ay lagi po tayong nahaharap sa pagpipili. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, pagising pa lamang natin hanggang sa magtulog, tayo ay nahaharap sa pagpipili. At kailangan lagi nating piliin ang tama. Sapagkat there's always a bad consequence pag tayo ay pumili ng mali. Lalo't higit mga kaibigan, mga kapatid, sa ating paglilingkod, kailangan lagi natin ang tamang pagpipili. Sapagkat dalawa lang ang pagpipilian natin sa ating buhay. There's no middle ground sa mundong ito. Walang true or false, at pipili natin ng or. Dalawa lang lagi. Ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo sa akin, sa kaaway kayo. Kaya dalawa lang ating magpipilian. Ngayon, sa puntong ito ating pag-aaralan, itong susi para sa tamang pagpipili. Sapagkat kailangan natin ang tamang pagpipili, subalit katulad ni San Pablo, ang sabi niya sa mga taga-Roma, ang kabanata ay 7, kung babasahin po natin sa may verses 15 to 20, ang sabi niya, parang tayo lagi, na yung ayaw natin, madalas yun ang nagagawa natin. At yung gusto natin, madalas, hindi natin nagagawa. Yung gusto natin gawin, hindi napipili natin. Parang sa exam, ano po? Ang direction, choose the correct answer. But most of the time, napipili natin yung mali. Ano po? So, sa ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid, lalo sa paglilingkod natin, God gave us a key to the right choice. And this thing is we often overlook as Christians. Maybe we knew this already, alam natin, subalit hindi pa rin natin nagagawa sapagkat ang napipili nga natin ay madalas yung mali pa rin. Kaya sabi ng Santiago 2, sa kanila na nakakaalam ng mabuti at hindi ginawa, ito ay kasalanan sa kanila. Ibig sabihin, madalas tayo nagkakasala sapagkat hindi natin napipili ang tamang mga bagay-bagay. So ngayong hapon, titingnan natin ang isa sa mga susi. Ito po ay maraming susi. Maraming susi kung paano tayo makapili ng tama. At ito po ay isa sa mga susi na yon. At sabi ko nga kanina, na-overlook lang natin. Hindi natin napapansin ito, na ito pala ay kailangan upang tayo ay makapili ng tama. Hindi natin ito marahil alam, hindi natin kinukonsidera ang mga bagay na ito. Subalit sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ating pag-aaralan ang bagay na ito. Ang sabi ng, yan ang ating pamagat,
Ang sabi ng Deuteronomy, Kabanatang 30, ang talata ay 11, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, and both thou and thy seed may live. Ang sabi ng Panginoon, inihahayag ko sa harap mo ngayon ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Subalit ang sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong lahi ay mabuhay. So, yun ang panawagan ng Panginoon. Subalit, dahil nga sa hindi natin pagkaalam ng mga bagay-bagay kung paano tayo papili ng tama, most of the time, we choose the other way around. Ano? We choose death, we choose cursing. Ang kaibigan mga kapatid. Subalit, ngayong oras na ito ay ating titingnan kung paano tayo magkakapili ng tama. At isa ito sa paraan na ginawa ng ating Panginoon. Dito sa aklat ni Isaias, Kabanatang 7, talatang 14 at 15, ito ang pagkasabi. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ito ay binigay ni Isaias sa direktamente ng ating Panginoon kay Ahaz. Sapagkat siya ay humanap ng ayuda sa ibang bagay. Ang sabi niya ni Isaias, ito ang tanda na ibibigay sa atin ng Panginoon. Sa kasunod na talata, ang sabi, itong batang ito, butter and honey shall he eat, that he may know how to refuse the evil and choose the good. Nakita niyo po mga kaibigan, sana susundan niyo ako. Ang sabi ni Isaias, isang babaeng birhen ang manganganak, at itong anak niya ay papakainin niya lang ng butter at saka honey para siya matutong tumanggi sa masama at mapili niya ang mabuti. Reading between the lines. Reading the context, mga kaibigan, mga kapatid. The key, ang susi, para makapagpili ng tama, iyong bata, ay ano po? Yung kanyang pagkain. Yung kanyang pagkain. Kaya sabi ko kanina, most of the time, na-overlook natin ito. Na yung pagkain pala ay malaking bahagi, malaking bagay upang tayo ay makapagpili ng tama para sa Panginoon. Nakita po natin ang tanda. Bakit isinama pa yung pagkain para lang makapagpili ng tama? Why not only moral things or spiritual things? Sinabi ng talata, butter and honey shall he eat. Butter and honey ang kakainin niya, that he may know to refuse evil in justice. So, ito mga kaibigan, pag-aaral natin sa hapong ito, sa oras po ito. Ang sabi ito ng inspiration. When men and women are truly converted, they will conscientiously regard the laws of life that God has established in their being. Thus, seeking to avoid physical, mental, and moral feebleness, obedience to these laws must be made a matter of personal duty. Kailangan ang pagsunod sa kabatas, kalusugan ay maging obligasyon natin. We ourselves, must suffer the ills of violated law. We must answer to God for habits and practices. Therefore, the question for us is not, what will the world say? But how shall I, claiming to be a Christian, treat the habitation of God as given me? So, bilang Kristiyano at bilang alagad, tagasunod ng ating Panginoon at kanyang katiwala, ang sabi dito, ang tanong natin, hindi yung ano kaya ang sasabihin ng mga tao sa akin. Pag kumain ako nito, ano kaya ang sasabihin nila sa akin? Baka sabihin nila, pulubi naman ako masyado.
Pag kumain ako ng ganito at hindi ako kumain ng katulad nila, pagkaisipin nila, mahina akong klase. Nako. Subalit ang tanong natin dapat hindi yun, kundi ano ang gagawin natin sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lalo tigit ang ating buhay at ang ating katawan. Shall I work for my highest temporal and spiritual good by keeping my body as a temple for indwelling of the Holy Spirit, or shall I sacrifice myself to the world's ideas and practices? Ang sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, iingatan ko kaya ang aking sarili at ipinapalagay ko na ito ay templo ng banal na Espiritu upang tahanan niya? O, ang sabi dito, isasakripisyo ko ito para masunod ko lamang ang kaisipan, ang estandarte ng sanlibutan. Malaking bagay po ito. Malaking panaisipan sa atin. Ano po ang sabi sa patuloy? The Creator of man has arranged the living machinery of our bodies. Every function is wonderfully and wisely made. And God pledged Himself to keep this human machinery in healthful action if the human agent will obey His laws and cooperate with God. So, napakaliwanag. It's a condition, mga kaibigan, mga kapatid. Ang sabi niya, ang Panginoon ay maingat at matalinong ginawa ang makinarya ng ating mga katawan. At alam niya ito kung paano patagpuin. Para yan, sabi nga ng marami sa atin, ang ating katawan ay parang makina. Yung mga mekaniko na may gawa ng makina, alam nila ang specification ng makinang yan at kung anong ang gagamitin. There are engines for diesel and there are for gasoline. Yung pang gasolina, hindi mo pwedeng lagyan ng krudo. At yung pang krudo, hindi mo pwedeng gamitan ng gasolina. Kasama dito, itong makinaryang ito ay pinangakuan ng ating Panginoon na iingatan niya at aalagaan niya. Subalit may kondisyon. Kung ang may katawang ito ay makikipagtulungan sa ating manlalakad. Ibig sabihin, we will be under the jurisdiction of God, under His power, under His protection, if, may kondisyon mga kapatid, we will remain in Him, mga kaibigan. Sabi nito, every law governing the human machinery is to be considered just as truly divine in origin, in character, and in importance as the Word of God. Every careless and attentive action, any abuse put upon the Lord's wonderful mechanism by disregarding His specified laws in human habitation is a violation of God's law. Ibig sabihin mga kapatid, yung health laws ay may close connection sa moral law. Na pag nilabag natin itong isa, nangangahulugan na nilawag natin ang isa. Minsan mga kaibigan, mga kapatid, sa atin kasi, parang hindi natin iniisip na, pag nilabag natin yung health law, hindi natin iniisip na nilalabag natin yung moral law. Pero maliwanag dito mga kaibigan, ano po? Yung mga hindi maingat, inattentive action, walang concern, pag-aabuso sa mekanismong ito ay paglabag sa kautusan ng ating Panginoon. We may behold and admit the work of God in natural world, but the human habitation is the most wonderful. Since the laws of nature are the laws of God, it is plainly our duty to give His laws careful study. We should study the requirements in regards to our own bodies and conform to them. Ignorance in these things is sin. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi natin pwedeng i-excuse sa Panginoon, Panginoon, pasensya na. Hindi ko kasi nalaman. At saka hindi ko man nabasa yan sa Bible. Diba? Hindi ko man nakita yan na ganyan. Pasensya na. Pero sabi mga kapatid, ang pagiging ignorante dito ay kasalanan. Parang yung kasabihan na, ignorance of the law excuses no one's. Walang pinapatawad. Pag nagkasala ka, sabi ng Biblia, hindi aariing matuwid ng Panginoon sino mo nagkasala. Pag nagkasala ka. Ano ang sabi ng Design of Ages, page 50? The offerings presented to the Lord were to be without blemish.
These offerings presented Christ, and from this is the evidence that Jesus himself was free from physical deformity. He was the lamb without blemish and without spot. His physical structure was not marred by any defect. His body was strong and healthy, and throughout his lifetime, he lived in conformity to nature's laws. Physical as well as spiritual, he was an example of what God designed all humanity to be through obedience to his laws. Tandaan natin mga kaibigan, Romans 12:1-2 says, ialay natin ang ating sarili bilang haing buhay. Ano po? Bilang sacrifice natin. But, ito ang kondisyon. God will not accept if He found some defects, blemish, or spot in our being. Baka sabihin niyo, paano yung ipinanganak na disabled? Alam ng Panginoon yun. But, if you are perfect mga kapatid, wala nang disability. And then, nagkasakit ka because of your negligence, hindi ka harian ng Panginoon at hindi tatanggapin ang iyong sakripisyo mga kaibigan. And that is sin. Opo? Kaya, ito ang halimbawa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tapos, marami sa atin ang nagsasabi, oh, I am a Christian. I am a Seventh-day Adventist Christian. I am a born-again Christian. I am a Pentecost Christian. Pero, hindi mo natin sinusunod yung ginawa ng Panginoon. Ano ang sabi dito sa unang Juan? Sabi niya, he that says he abideth in him ought himself also to walk even as he walk. Kung tayo ay kinikilala natin ang sarili na tayo ay nanatili sa Panginoon at tayo ay sa Panginoon, tayo ay Kristiyano, we are supposed to walk as He walk. He walks on the earth, sabi kanina, perfectly, without blemish. Tapos tayo, pag hindi, ibig sabihin, sinungaling. May tatlong bagay akong nais ibahagi sa inyo. Sapagkat alam natin na itong karamdaman natin, even itong COVID, hindi ito kung saan nanggaling. Isa lang ang ugat nito mga kaibigan, mga kapatid. At walang iba. Sabi dyan, sin is the foundation of disease and death. Walang iba. Sapagkat nung magkasala ang ating mga magulang, doon lang nagsimula ang karamdaman at ang kamatayan. Pangalawa, Satan is the originator of sin and therefore the originator of disease and death. So dahil ang karamdaman at kamatayan ay sanhi ng kasalanan at dahil ang kasalanan ang promotor ay si Satanas, therefore ang sakit at kamatayan ang promotor ay walang iba kundi si Satanas. So ano ang kasalanan? Ang sabi ng unang Juan 3:4, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Then, ang sabi ng Roma 7, I would not have known sin except through the law. For I would not have known covetousness unless the law had said it, you shall not covet. So, hindi ko niya malaman ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Ano ang sabi ng unang Juan? My little children, these things I write unto you, that you sin not. She said, no man, Lord. And Jesus said unto her, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Sabi ng 14, behold, thou art made whole. Sin no more, lest any worse things come unto thee. So sabi ng Panginoon, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, subalit hindi sinabi ng Panginoon na, okay son, or okay daughter, pinatawad na kita. Sige, gawin mo lang kahit anong gusto mong gawin. Pag nagkasala ka, balik ka uli sa akin. Hindi sinabi ng Panginoon, kay Maria Magdalena. Ano ang sabi niya? O sige, pinatawad ka na ng Panginoon, kinumplito ka na, huwag ka na magkasala. Or, mas masama ang mangyayari sa iyo. Marami tayong nakita ng mga kanyang kaibigan, mga kapatid. Dahil sa kanilang kapabayaan, inani nila yung consequence. Nung inani yung consequence,
imbis na humingi ng tawad, sinisipa ang Panginoon. Kinutya ang Panginoon, nagtampo sa Panginoon, para bang ang Panginoon pa ang may kasalanan sa kanilang kapabayaan. At lalo silang hindi nagbago. At minsan, sabi dito, worst things come unto they end up in death. Okay, di ka pa. Minsan, marami nakita tayo yung magkasakit. Sinisi ang Panginoon. Hindi nagpa-pigil at inanin nila ang worst things. At ang pangatlong katotohanan, sin is a choice. Bagaman, si Satanas ang may dala nito, pero ang pagkakasala ay pagpipili natin, mga kaibigan. Kaya nga, tinuturuan tayo na, sabi kanina, if you want to choose right, ito yung susi. Isa. Bantayin natin ang ating pagkain. Bantayin natin. Ang sabi ng unang Korinto, kabanatang 6, ang talata ay 19-20. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? Sabi niya, hindi niyo ba alam na ang katawan niyo ay templo ng Espiritu na nasa inyo at hindi pag-aari? Bakit? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, since tayo ay binili ng ating Panginoon, at ang katawan ay ginawa ng templo ng banal na Espiritu, at hindi natin ito pag-aari, kundi pag-aari ng Panginoon, ang ating magagawa lamang ngayon dyan, i-glorify natin o luwalhatiin natin ang ating Panginoon, ating sarili. Bakit tayo nagkakasakit? Tingnan niyo po. Because we do not consider ourselves as owned by God. Kahit binili na ng Panginoon, we act like we still own ourselves. Nahuli na tayo sa pagkakasala, tinubos tayo ng Panginoon, pag-aari niya na tayo. Pero ngayon, ang ating sarili ay pinapakita natin na walang pag-aari ang Panginoon sa atin. Bakit? Sapagkat kung kinikilala natin na tayo ay pag-aari ng ating Panginoon, tandaan niyo po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Kung kinikilala mo na ikaw ay pag-aari ng Panginoon, hindi ka pwedeng manamin ng kahit anong gusto mo lang. Kung kinikilala mo na pag-aari ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng pumunta sa kahit saan lugar na gusto mo lang. Kung kinikilala mo na pag-aari ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng magtrabaho ng kahit anong trabaho na gusto mo lang. Kung kinikilala mo na pag-aari ka ng Panginoon, hindi ka pwedeng mag-asawa ng kahit sinong gusto mo lang. At kung kinikilala mo ang ating Panginoon bilang may-ari ng sarili mo, hindi ka kakain at iinom ng kahit anong gusto mo lang. Kundi, bago mo gawin ito, ikonsulta mo muna sa may-ari. Ito ba ang gagawin ko ay okay sa'yo? Maluluwalhati ka ba nito? Pag hindi, huwag mong gawin. Bakit? Because your body is not your own. Ano po? Tandaan niyo po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi nga niyan, your wish is my command. God's wish is for us to be sanctified and be holy. That should be our command. Bako? Kaya ang sabi, mga kapatid, ng unang Korinto, kabanatang 9, ang talata ay 25. And every man that strive for the mastery is temperate in all things. Dapat tayo ay mapagpipigil. Kailangan may pagpipigil tayo. Bakit? Gaano ba kahalaga ang kalusugan when it comes to character? Ang sabi po ng inspiration, without health, no one can as distinctly understand or as completely fulfill his obligation to himself. Pag hindi ka malusog, hindi mo magagawa ang obligasyon mo sa iyong sarili. Obligation to his fellow beings or to his creator. Ibig sabihin, kaya nga ang sabi ng ibang
Sulat pa sa inspiration, pag tayo ay nagkasakit, ay ninanakawan natin ng oras ang ating manlilikha. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay nasa banig ng karamdaman at wala kang nagagawa, and that time is supposed to be spent in service, you are robbing God of His time. That's why, ang sabi dito, kung wala kang magandang kalusugan, ay hindi mo magagawa ang obligasyon mo sa sarili mo, sa kapwa mo, at sa Panginoon. Therefore, the health should be as faithfully guarded as the character. Nakita niyo po kung paano close ang link ng character at ng health? Sapagkat hindi ka magkakagawa ng karakter mo, hindi mo ma-develop ang godly character pag wala kang magandang kalusugan. Kung ikaw ay nasa balig ng karamdaman. Opo? Tingnan natin ang sabi ng Ministry of Healing. Disease is sometimes produced and is often greatly aggravated by the imagination. Many are lifelong invalids who might be, well, if they only thought so. Many imagine that every slight exposure will cause illness, and the evil effect is produced because it is expected. Many die from disease, the cause of which is fully imaginary. Minsan sa isip lang natin nangyayari ang karamdaman. Minsan hindi wala naman, iniisip mo na mayroon ka, magkakaroon ka. Pero pag positive ka, at pag inisip mong gagaling ka, minsan hindi. Okay, sabi dito, most of our diseases is wholly caused by imagination. Sa isip lang natin. Kaya alam niyo po yung tinatawag na placebo effect? Yung placebo effect, ito ay madalas ginagamit sa mga elderly. Ang sabi dyan, a placebo is anything that seems to be a real medical treatment, but it isn't. It could be a pill, a shot, or some other type of fake treatment. What all placebo have in common is that they do not contain an active substance meant to affect health. May mga matanda akong nakita. Because of yung tinatawag natin na may maintenance drugs na. Ay nakita ko sa amin. Ginamitan ng placebo effect. Yung gamot niya ay pinapainom doon sa tubig. Minsan, yung kanyang anak, wala namang pinapatak, subalit, sinabi doon sa nanay niya na, mayroon na inumin mo. Minsan, pag siya ay, yung pakiramdam niya parang may sakit siya, o inaatake siya ng kanyang karamdaman, pag pinainom siya ng anak niya, kahit wala naman at sa isip niya mayroon yon, gumagaling siya. So ito po yung placebo effect. Ano po? Research on this placebo effect has focused on the relationship of mind and body. One of the most common theories is that the placebo effect is due to person's expectation. If a person expects a pill or to do something, then it's possible that the body owns chemistry can cause effects similar to what a medication might have caused. Nakita niyo po? So kaya, alam niyo po, napaka makapangyarihan ng ating isipan. Napaka-makapangyarihan. And may malapit na relasyon ang ating katawan at ang ating isipan. Ang sabi nga, when one is affected, ang isa ay ganun din. O, kapag may damage ang iyong katawan, naapektuhan ang utak. Kapag may damage ang iyong pag-iisip, naapektuhan ang katawan. Ganun po yun. Anong sabi ng Isaias? Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. So, kailangan na isip natin, nakataon sa ating Panginoon. Sabi ng Romans 12:2, and be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, kung hindi natin i-transform, i-renew ang ating pag-iisip, hindi natin mapuprove kung ano ang tama. At ano ang susi na isa? Para may magkaroon ng magandang decision making ang ating isip sa pagkain, mga kapatid. The executive function of the frontal lobe involves the ability to recognize future consequences resulting from current action, to choose between good and bad action, or better and best, override the suppressed socially unacceptable response, and determine similarities and differences between things or events. So,
Ito mga kaibigan, ang pagpipili ay action ito ng ating trutanong. Yan. Kaya alam niyo po, hindi lang ito napag-alaman ng ating propeta, but even the world know about this. Though it is late. Sapagkat ang sabi po ng Washington Post, ito po ay ng May 24, 2014. Can what you eat affect your mental health? Sabi nila. New research links diet and the mind. Bagaman ito ay hundreds of years ago na sinulat ng ating propeta, kung gaano kalapit ang relasyon ng katawan at ang isipan, natuklasin nito ng sanlibutan. Ang sabi nila, research exploring the link between diet and mental health is a very new field. The first papers only came out a few years ago, said Michael Berg, a professor of psychiatry at the Deacon's University School of Medicine in Australia. But the results are unusually consistent, and they show a link between diet quality and mental health. The common element seems to be whole, unprocessed, nutrient-dense foods. So nakita nila na may malapit ngang relasyon ang ating kinakain, ang ating pag-iisip. Opo? Kaya, ano ang panawagan sa atin? Ano ang panawagan sa atin? Ang sabi ng 1 Corinthians 10:31, whithersoever ye eat or drink, or whatever you do all for the glory of God. Oh. At kung titignan natin mga kaibigan, ano ba ang glory of God? Paano natin ma-glorify ang Panginoon sa pagkain at pag-inom? Nang sabi dito mga kapatid, kung titignan natin ang Exodus, Kabanatang 33:18, ito ay hamon ni Moses sa Panginoon. Show me thy glory. At ang sabi ng Panginoon sa 19, I will make my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be proclaimed to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. At dito sa 34, ang sabi nito, and the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. At ito ang nakita niya. Nung dumaan ang Panginoon, ang sabi ni Moses, ipakita mo sa akin ang iyong kalawalatian. Ipapakita ko sa iyo. Nung dumaan siya, ano ang nakita ng Panginoon ni Moses? Ang sabi niya, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy of thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity for the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and the fourth generation. Ang sabi ni Moses, ipakita mo sa akin ang iyong kalawalatian. Subalit ang dumaan sa Panginoon, ano ang nakita niya? Yung kanyang karakter. Ibig sabihin, the glory of God means His character. Meaning, nung sinabi ng, 1 Corinthians 10:31, na kung kumain man tayo o uminom, gawin natin sa kaluluwalhati ng Panginoon, ang ibig sabihin, kumain man tayo o uminom, gawin natin yun to produce God's character in us. God's character in us. Opo. Yun ang ibig sabihin nun. Para maluwalhati natin ang ating Panginoon. Kaya, so, paano natin maluwalhati ang Panginoon sa ating Panginoon? Pagkain. Sabi dito, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing, therefore choose life, that both of you and thy seed may live. Sabi ng 20, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is the life, and He length of the age of the days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Ano daw? Sabi ng Panginoon, narito ang buhay at kamatayan, piliin mo ang buhay upang mabuhay ka sa buo ng iyong henerasyon at tumahan ka sa lupa na ipinangako sa iyong mga magulang. Ano yung lupa na yun? Kainaan. Sa ating kapanahonan, mga kaibigan, mga kapatid, ang lupa na ipinangako sa atin is the new heaven and new earth. Yan ipinangako sa atin. So, for us to reach that destination, we have to glorify God in our body, in our eating and drinking. Kaya ang sabi dito, choose life. Choose life. So, paano natin mag-glorify ang ating Panginoon sa pagpili ng pagkain at pag-inom? Mga kapatid, itanong lagi natin sa ating sarili, pag kumain ba ako nito, ito ay makakabigay sa akin ng buhay o sumpa? Pag kumain ba ako nito, ako ay mabubuhay o magkakasakit lamang ako? Pag uminom ba
ako nito, ako kaya ay lulusog o magkakasakit. Ang sabi ng Panginoon, piliin mo lagi ang buhay. Ibig sabihin, to glorify God in our eating and drinking, we have to choose always those drinks and foods that will give us life, not cause illnesses. Sa atin mga kaibigan, mga kapatid, kahit mabuti, it should be in moderation. Bakit? What's this? Ang sabi ng Proverbs 24:13, my son, eat thou honey because it is good, and the honeycomb which is sweet to the taste. Kumain ka niya ng honey sapagkat ito ay mabuti. Mabuti, di ba? But it goes on to say, John 25:16, hast thou found honey? Eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith and vomit it. Sabi kanina, anak ko, kumain ka ng pulot sapagkat ito ay mabuti. Subalit dito sa patuloy ang sabi niya, kahit ito'y mabuti, kumain ka lang ng sapat dahil baka ikaw ay masuprahan at isuka mo din. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang pagkain ay mabuti, it should come in moderation. But if not, it should be in total abstinence. It should be in total abstinence. Pag mabuti, moderate lang. Kahit mabuti, bawal ang sobra. Sapagkat sabi dito, mabuti ang pulot, pero bawal ang sobra. Sufficient lang. Oh, sufficient lang. Enough for your strengths. For your convenience. Ang sabi ng ibang talata, tingnan niyo po, if you are full, busog na busog ka, convenient ka ba? Hindi. Hindi. Kasi minsan hindi ka na makagalaw eh. Hindi ka na makatrabaho. It is sin, mga kaibigan. Ibig sabihin nito, only sufficient for your convenience. Hindi sobra. Baka isuka mo din, magkasala ka. Ano po? Ngayon, sabi ko kanina, those things that are good must be in moderation. But which are not, total abstinence. Ano yung mga pagkain at inumin na dapat nating alisin ng lubusan sa atin mga Adventist? May ilan pa rin sa atin ang hindi ito naalis. Bakit? Isa sa rason nila, hindi nila nakita sa Bible. Kaya marami dyan, lalo yung magandang brand nito, yung tinatawag na 3-in-1, ito yun. Ano po? Coffee. Hindi tayo pwedeng mag-take ito sa ating katawan. Why? It beclouds the intellect, it benumbs the energies, excite the nervous system, and then later depress and exhaust the body. Sabi kanina, choose life. Sa tingin nyo ba, itong mga bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng buhay? Hindi. Tingnan nyo po. If it clouds your intellect, hindi ka makaisip ng mabuti. If it benumbs your energies, hindi ka makatrabaho ng mabuti. You will rob God of His time. Magkakasala ka. So therefore, these things should come in total abstinence. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng magandang susi upang mapili natin ang tama, one of the keys ay yung pagkain at pag-inom natin. At isa ito sa dapat alisin natin sa ating habit. Ako? Because it affects the function of the cell, including this. Ito, marami sa atin. Akala natin, okay naman, di ba? Ito. It affects the cell. Ako? The function of the cell. It affects the function of the cell. Alam niyo po ba na, kapag uminom ka nito, kinakailangan pa ng vitamins mo, yung I forgot the chemicals in your body na ginagamit mo sa iyong katawan para lang ma-break down itong sugar. Wala na nga itong magandang kalusugan na may dudulot sa iyo, ninanagawan pa yung iyong katawan. Bakit? Sapagkat yung chemical na kailangan ng katawan mo ay ginagamit niya para mag-breakdown lang siya sa katawan mo. Therefore,
these things won't give you life. Therefore, these things should come in total abstinence. Babo. But sad to say, marami pa rin sa atin ang nagka-practice nito. Tea, coffee, and soft drinks. Yung tea, mga kaibigan, mga kapatid, alam niyo po ba na mas malala pa ang caffeine noon sa coffee? I am referring to green tea, black tea, Lipton tea. Ang pwede lang na tea, yung mga herbal tea. Dahon ng sambong, luyang dilaw, yan ang pwede. Pero yung tea na binibili dyan, slimming tea na ganyan, it has caffeine na more than pa sa coffee. Kaya it should come in total abstinence. Therefore, when you drink these things, hindi mo nag-glorify ang Panginoon. Pag hindi mo nag-glorify ang Panginoon, nagkakasala ka sa Kanya. Pag nagkasala ka sa Kanya, ang sabi niya kanina, hindi ko ariing malinis ang guilty. Ano? Ngayon, sa pagkain, minsan, iniisip natin, okay naman to. Pero may mga na-overlook tayo na maliit na bagay na hindi natin namamalayan at nagkakasala tayo. Ang sabi ito ng Genesis 9:3 and 4, every moving things that liveth shall be meat for you, even as the green herb, that I given you all things, but flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat. Hindi ka pwedeng kumain ng dugo. Kahit ano, pwede mong kainin, maliban lang sa buhay na nasa dugo. Dito, sa gawa, wherefore my sentence is that we trouble not them which from among the Gentiles are turned to God, but that we write unto them that they abstain from pollution of idols, from fornication, and from things strangled, and from blood. Oh. At ito mga kaibigan, ang most of the time na overlook natin. Itong word na ito ditong isa, fourth to the last. Itong word na strangled. Ano ibig sabihin ng strangled, mga kaibigan, mga kapatid? Ito yung bigdi. Ito yung kinakain natin na hayop na hindi nakalabas ang dugo. Unang-una dyan, mga kaibigan, mga kapatid, yung balot. Marami sa atin ang kumakain ng balot. Pampalakas daw ng tuhod. Yes, it is true. But, tayo ay nagkakasala sapagkat ang balot ay buhay na yan at may dugo yan. At pag niluto natin, hindi mo natin pinapalabas ang dugo niyan. Therefore, it is considered as strangled that is prohibited to us by God. And blood. Ito sabihin ko sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. You can prove this sa sarili nyo. Most of the, hindi kayo nito papaniniraan po. But, subukan nyo po. Itong mga meat, especially chicken, lalo sa mga yung binibili natin na chicken, most of them ay strangled. Subukan nyo magkatay kayo ng native. Usually, ang ginagawa natin, pag kinirtan nyo ng liig at pinatuloy ng dugo, pumapalag sila. Pumapalag. Itong mga 45 days, hindi ito giniglitan. Bakit? Pag pumalag sila at malambot ang kanyang katawan, mababalian sila. Tingnan niyo po yung process niyan. Tingnan niyo sarili niyo. Kaya pag kinain niyo po, subukan niyo. Bumili kayo at lutuin niyo. Pag kinain niyo, yung malapit sa buto niya, may mga pinkish-pinkish doon. Yun yung dugo na hindi nakalabas. And sometimes, may mga blood spot pa sa kanilang mga bones. Hindi nakalabas yung dugo niyan. Pero tayo, dahil manok naman, okay naman kainin, akala natin, okay na. But, nagkakasala tayo because of this blood. Tingnan po natin yan. Isa pa, hindi pinapakain sa atin ng Panginoon. Leviticus 3:17, it shall be a perpetual state for your generation throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. Yung taba. O, taba ng hayop. Bakit po? Alam niyo po ba na God is so cautious and He loves us so much that He knows everything. That's why hindi tayo pinapakain ito. Because the diseases of the animals goes
goes through the fats in the blood. Kaya hindi tayo pinapakain ng Panginoon sapagkat ang sakit ng hayop ay dumadalaw sa kanilang mga dugo at kanilang mga taba. Kaya ayaw tayong pakainin sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay magkasakit. Hindi ba yung something wonderful at kapuri-puri sa ating Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin? And the people flew upon the spoil and took sheep and oxen and calves and slew them on the ground. And the people did eat them with the blood. Then they told Saul, saying, Behold, the people sin against the Lord in that they eat with blood. Kaya po, nagkasala sila sa pagkain nila ng dugo. Kaya ang sabi ng Proverbs 23, verse 2, Put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Kung hindi mo mapigilan ay yung appetite, mas mabuti pang gilitan mo na ang sarili mo dahil magkakasala ka din at mapapahama ka. Put a knife in your throat. Kakain ka? Hindi. Bantaan mo ang sarili mo. Ano po? Kaya, ito po isang pag-aaral by Catherine Harmon. Sabi dito, a new study published online March 28 in Nature Neuroscience describes these rats' indulgent tribulation. Adding to research literature on how excess foods intake can trigger changes in the brain. Yung sobrang pagkain, kaya nga sabi ko kanina, even it is good, it should come in moderation. Dahil pag sobra, it triggers the brain. Alteration that seems to create a neurochemical dependency in the eater or user. It goes on to say, the function of dopamine, cognition and frontal cortex in the frontal lobes, dopamine controls the flow of information from other areas of the brain. Dopamine disorder in this region of the brain can cause a decline in neurocognitive function, especially memory, attention, and problem solving. Kaya mo mga kaibigan, sa pag-aaral nila, yung mga malakas kumain, madalas mahina sa maths. Ano po? Because sa pag-aaral nila, yung dopamine nagle-less and overeating na yung ginagamit sa memory, attention, and problem solving. Hindi ka mahina kang magmemorya maliban ng ikaw ay may Alzheimer or na-overdose ka ng anesthesia, pwede mag-cause yan. Pero kung wala at mahina ang memorya mo, maybe it is cause of overeating. Because sabi na kanina sa pag-aaral, there is a close connection between diet and mind. Huwag natin kalimutan yan. Ano po ang prinsipyo na binigay sa atin ng Panginoon when it comes to drinking and eating? Sabi dito, in Psalms 119:96, the commandments are exceeding the broad. Yan. I will not elaborate it. You can check it for yourself. After this, pwede nyo kunin ang Bible nyo, buksan nyo itong talatang ito, Ecclesiastes 3:1. Kung kailan lang panahon ng pagkain, ang pagkain lang ay umaga, tanghali, gabi. Ang sabi ng inspiration, even a morsel should not enter your body in between meals. Pag sinabing morsel, mumo, yung isang piraso ng kanin. Hindi ka pwedeng kumain in between meals, kahit yun lang. Pero marami sa atin, walang tigil ang pagkain. There's always a time to eat, amount to eat, and quality of food that we should eat. So, yan. Tingnan po natin. Because, pag sobra nito, pag mali dito, tayo magkakasakit at magkakasala tayo sa Panginoon. At pag tayo nagkasakit at nagkasala, hindi natin nabantayan natin pagkain, hindi natin magagawa na pumili lagi ng tama. At pag hindi natin nagawa pumili ng tama, siyempre, definitely, ang pipiliin natin ay mali. Sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Pag hindi ito ilang buhay, mapipili mo lagi ang kamatayan. God has placed eternity in the hearts of men. For as he thinketh in his heart, so is he. But ang sabi ng Leviticus 7:11, for the life of the flesh is in the blood. Bakit mahalaga ang dugo? Kaya yung coffee, ito ay stimulant. Soft drinks, stimulant. Ang sabi ng pag-aaral, it irritates the stomach, poisons the blood, and damages the brain. Ang sabi nito,
Pag kumain tayo, it goes through the blood. Yung blood natin, nagbibigay ng kalusugan sa ating isipan. Yung isip natin, yung utak natin, ginagamit natin sa pag-iisip. Yung isip natin, iniisip natin, pinapalabas natin sa ating action. Yung action natin, paulit-ulit, nagiging habit. Yung habit natin, nagiging attitude. Yung attitude natin, nagiging karakter. Yung karakter natin, nagiging destiny natin. Saan nagsimula? Sa pagkain at pag-inom natin. At pag hindi natin pinantayan, madalas, ang mangyayari, di tayo nakapili ng tama and our character will still be defective. At hindi tayo makakarating sa pagkamalhati ng ating Panginoon. Napakahalaga ng ating utak, ng ating pag-isip. Bakit? Sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, so then, with the mind, I myself serve the Lord. Tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo ay nagsasamba sa ating Panginoon. Tayo ay nagluluwalhati sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating isipan. Kailangan nating bantayan ang ating utak. At ang ating utak ay nakakapagtrabaho ng maayos. Tayo ay nagpapraktis ng maayos sa ating kalusugan na may kinalaman sa ating pagkain at pag-inom. Sabi dyan, we live in a day of determined independent thinking. Even when it comes to spiritual matters, what does it say about such thinking? Sabi dito ng Deuteronomy 12:8, we shall not do after all things that we do. Every man, whatsoever is right in his own eyes. Huwag mong gagawin anumang bagay na sa tingin mo tama. Oo. Marami siya sa atin, ay, okay naman siguro to. Para sa akin, okay to. Sabi ito, every man whatsoever is right in his own eyes, huwag mong gagawin. Madalas kasi, pag tama sa paningin natin, kahit mali sa Diyos, ginagawa natin. Next, there is a way that seems right unto a man, what the end thereof is the way of death. Tignan natin yan. Akala natin, okay man yun, ay, no. Minsan, sa atin mga Adventists especially, pupunta tayo sa mga fast foods. Ang purpose natin kumain, akala natin okay lang kasi wala namang bawal. Hindi mo tayo nag-order ng pork or shrimps or anything that is abominable. Order tayo, spaghetti, may fried chicken, may french fries, may hamburger, anything. Pero yung overeating, hindi natin nababantayan. The way of a fool is right in his own eyes. What he does hearkeneth unto counsel is wise. He that trusted in his own heart is fool. Nako? Pag tayo ay nagtiwala sa sarili ng ating kaisipan, kagustuhan, kamangutan sa Diyos. Kailangan lagi kung ano ang tama sa Panginoon. Bakit? Dahil kung mahal natin ang Panginoon, kung kinikilala natin na tayo ay kanyang anak, kung tayo ay lingkod niya talaga, at tayo ay nagpapasalamat sa kanyang sakripisyo, ito ang gagawin natin. Sabi dito, what really happens when I disregard what God says and do what I want anyhow? Ano ang mangyayari kapag binaliwala natin itong mga bagay na ito na sinasabi natin sa ating Panginoon? Sabi ng Hebrews 6:6, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to shame. Sa oras tayo magkasala at baliwalain ang mga bagay na ito, ipinapagod natin ng paulit-ulit si Kristo at inilagay natin siya sa kahihiyan. Mga kaibigan, mga kapatid, if we truly love our Savior, our God, we will not put him to an open shame. We will not crucify him afresh again and again, because he was crucified once and for all to cover and forgive our sins. Ngayon, paano natin ito gagawin? Paano natin pipiliin ang tama at tulad natin? Ang sabi dyan, how can I adapt and follow these things? It's Bible guidelines without appearing parasaical, judgmental, or legalistic. Ang sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Sabi ng Panginoon, kung ako yung iniibig, at na ito ay magagawa. Itong mga bagay na ito, mga kaibigan, ay magiging madali
Love makes it easy. Kaya, unang-una, mahalin natin ang Panginoon. Higit sa anong bagay sa and all the things will be easy for us to fall into. As we love God, everything. At kung magawa natin ito mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay patuloy na lalakad sa daan ng kaligtasan hanggang ito pa rin ang Panginoon ang kanyang pangako na tayo ay tatahan sa lupa na ipinangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham, kay Isaac, at ako, we will enter the heavens and we live for eternity in heaven's earth. Pagpalain tayo. Ama naming banal, maraming pong salamat dahil sa muli kami inyong inanyayahan at binuksan ng katotohanan na dapat namin gawin, dapat namin ipamuhay habang kami naghihintay sa pagdating ay mula sa Jesus. Kami po ay araw-araw na nahaharap sa pagpipili at madalas napipili namin ang mali. Ngayon po, binigyan mo kami ng susi kung paano kami pipili ng tama at yan po ay may kinalaman sa aming practice araw-araw ng pagkain at pag-inom. Ito pong mga bagay ay pinakita nyo sa amin na mali. Tulungan po kami ng mga Espiritu na maalis namin sa aming practice, maalis namin sa aming buhay upang mamuhay kami na naglilingkod, nagtatapat, na mamuhay sa katuwiran at kapanalan ng aming tagapagligtas. Marami pong salamat. Ang aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kapala naman ng Diyos na sumating muli. Hanggang sa muling pagkasama, maraming salamat at magandang araw.